May pie ka na? May tarlet ka pa? Sa iisang dough mixture lang yan. Dalawa na ang magagawa mo. At pwede mo pa itong pagkakitaan. Umpisahan na nga natin dito sa ating 2 cups ng all-purpose flour. Isip lang natin ito para matanggal ang mga buo-buong harina. Lagyan rin natin ito ng 1 tablespoon ng asukal, 1/8 teaspoon ng asin, at half cup ng butter. Kung wala kayong butter, pwede po ang margarine. I-mix-mix muna natin itong mabuti hanggang sa maging ganito na ang texture ng ating harina. Bago natin ito lagyan ng 4 tablespoon ng tubig. Pero paunti-unti lang ang paglagay natin hanggang sa maubos natin sa paglagay ang 4 tablespoon ng tubig. Tuloy lang ang pagmasa hanggang sa makabuo tayo ng dough. Napakadali lang nito gawin, malambot naman ang dough natin. Ayan, at pwede na to. Balutin lang natin ito ng cling wrap at ilagay lang natin sa freezer ng 30 minutes. At gagawa muna tayo ng palaman para sa ating langka pie. Una natin ilagay ang 1/3 cup ng asukal at half cup ng langka. Depende na sa inyo kung anong gusto nyo ilagay. Pwede rin ang pineapple at buko. Lalagyan ko lang ng konting yellow food color at 3/4 cup ng gatas. At hayaan lang natin ito hanggang sa lumambot ang langka. Ayan, at lumambot na ang ating langka. Ilagay na natin ang pampalapot, 1/4 cup ng cornstarch at 1/4 cup ng tubig. Mix very well bago natin ilagay ang half tablespoon ng butter. Once ganito na ang consistency, pwede na po ito. I-set aside lang muna natin ito. Gagawa muna tayo ng palaman para sa ating tarlet. Maglagay lang ng half cup ng condensed milk at 1/4 cup ng langka. At hintayin na lang natin na ito'y lumapot bago natin ilagay ang half tablespoon ng butter. Ayan, at kapag ganito na ang consistency ng ating yema langka, pwede na po ito. After 30 minutes sa freezer, ito na ang ating dough. I-flatten lang nating mabuti itong ating dough, yung sakto lang ang kapal. Gaya nito, bago natin ilagay dito sa ating pie pan molder. Ayan, at ayusin lang natin itong mabuti para lapat na lapat talaga dito sa ating pie pan molder. Tanggalin lang natin itong mga excess na dough dito sa gilid. At ilagay na natin ang palaman. Saktong-sakto lang talaga ang ginawa nating palaman, walang sobra. At i-flatten lang natin itong mabuti para maganda tingnan. At gagawa lang tayo ng pang-sealed sa ibabaw ng ating pie. Medyo mahirap lang ito tingnan pero napakadali lang nito gawin. Kayang-kaya nyo rin ito. Pwede rin naman po na diretso na sa ibabaw ng pie ang pag-assemble nito. Depende na sa inyo kung anong mas madali para sa inyo. At ganito lang ang ginawa ko. Madali lang din naman ito ayusin. At tanggalin lang natin ang mga isi sa gilid. I-sealed lang natin ito gamit ang tinidor. O diba, napakadali lang. At mag-brush lang tayo dito ng itlog. Pwede nyo rin haluan ng gatas ang itlog. Ayan, at ready na ito para isalang na natin sa ating oven. At lutuin lang natin ito ng 180 degrees Celsius for 35 to 40 minutes. At ito yung natira sa ating dough. Ito ang gagamitin natin para sa ating tarlet. At ganito lang ang gagawin natin. Sundan nyo na lang ang ginagawa ko. Ayan, at gawin lang natin ito sa lahat. Luto na ang ating pie. Hanguin lang natin ito at palamigin. Lutuin lang natin itong dough ng ating tarlet ng mga 2 to 3 minutes bago natin ilagay ang ating yema langka na palaman. Masarap din ipalaman dito ang durian. At ready na ito para isalang natin sa ating oven. Lutuin lang natin ito ng 180 degrees Celsius for 15 to 20 minutes. At ayan na ang ating langka pie. At ito naman ang ating tarlet. O diba, ang sarap-sarap tingnan. At promise, ang sarap din talaga ng langka flavor. Kung gagawin nyo itong pangnegosyo, maganda itong combination. May egg pie ka na, may tarlet ka pa. Maraming salamat, hanggang sa susunod po!